Tulad nga ng napag-usapan nga namin ni Kuya Kel na pag umabot siya ng 100 subscribers sa YouTube channel niya, ibibili ko nga siya nitong Kinder Joy mga mi. Kung naman mga mi, na mura nga lang ito, nasa 45 pesos. Bilang nanay kasi ng mga bagets na to, hindi naman araw-araw na Pasko na ibibigay ko yung mga hilig nila. Hindi kasi akong kinukulit ni Kuya Kel na sinasabi niya sa akin na, Mama, pag ba umabot ako ng 100 subscribers sa YouTube channel ko, ano yung ibibigay mo sa akin? Ibabalik ko din yung tanong sa kanya kung ano ba yung gusto niya. Pero sa totoo lang mga mi, kinakabahan ako sa isasagot niya. Kaya nung sinabi niya na gusto niya ng Kinder Joy, abay approve agad ang mama siyang nyo. Charis. Totoo lang mga mi, ay mababaw lang talaga ang kaligayahan ng mga bagets ko. Isa talaga yun sa ipinagmamalaki ko dahil hindi sila lumaking maluho sa buhay. Charot. Bukod sa hindi nga sila maluho sa buhay, hindi naman pwede na si Bunso ay hindi ko din bilhan. Dapat kasi para hindi mag-away kung ano yung meron sa isa, abay sabay-sabay mo silang bilhan. Katapos nga nilang buksan yung Kinder Joy nila, abay ito si Bunso. Kumain na naman siya ng dinner niya. Alam nyo ba mga mi, ay pangalawang dinner niya na to ngayong gabi na to. Katakawan lang talaga ang pinag-uusapan natin. Ako, itong Bunso namin, napakatakaw talaga nito. At sa tatlong bagets ko, etong Bunso lang talaga namin ang mahilig sa gulay na hindi mo siya mahirap pakainin. Si Kuya Sian at Kuya Kel kasi ay namimili ng gulay yon. Eto namang si Bunso, nako, kung ano yung nakahain, kakainin yan. Habang kumakain nga doon si Bunso sa mesa, ay pinuntahan ko na nga dito si Choco. Eto yung pang-apat kong anak, yung nag-iisang baby girl namin dito sa bahay. Bago talaga kami matulog sa gabi mga mi, abay nililinis ko muna tong mukha ni Choco. Tinatanggal ko yung mga muta-muta niya at mahirap naman na pag natuyo kasi yung muta niya, naku, mangangamoy. Isa din kasi ito sa cost kung bakit nangangamoy yung mukha ng mga aso natin. At syempre, dahil nga for mom tayo, todo linis talaga ang mama siyang nyo. Kung talaga sa tatlong bagets ko, abay isa to sa mga inalagaan ko din dito sa bahay. Mating si Choco dito sa bahay namin nung magto 2 months pa lang siya. Ito nga pala yung hiningi ni Kuya Sian na birthday gift niya nung birthday niya last year. Sabi ko nga kay Kuya Sian na pag kumuha nga tayo ng puppy, naku, dapat alagaan niya. Pero ang nangyayari ngayon, aba, ako na nagpapakain, nagpapaligo at nag-aalaga dito. Ano ba yan? Pero yung totoo mga mi, nung dumating nga si Choco dito sa bahay namin, mas lalong nagulo yung buhay namin. Charot. Di kong sabihin, mas lalo namang naging masaya tong bahay namin kasi nga mayroon na nga kaming alaga ditong aso. At sa totoo lang mga mi, kung itatanong nyo kung high maintenance bang mga ganitong aso, ay naku, masasabi ko talagang napaka high maintenance. Bukod sa mag-i-invest ka talaga na alagaan mo sila at mamahalin mo pa sila ng bongga, kung mga mi, hindi lang dog food, kailangan pa ng vitamins at saka wet food. Nung pumayag na nga ako na mag-alaga na nga kami ng aso dito sa bahay, sinabi ko talaga sa anak ko na papayag talaga ako na mag-alaga kami ng aso, basta wag lang yung malaking aso talaga dahil natatakot ako, gusto ko yung maliit lang. Tingnan nyo naman mga mi, ako, para din siyang tao. Alam nyo ba, pag kinakausap namin si Pango, ako, akala mo naman ay naiintindihan niya kami. Yan nga, napapaisip talaga ang mama siyang nyo. Dalaga nga kami ng aso para may maiwan sa bahay, pero sa tuwing umaalis kami ng bahay, naku, nag-aalala kami, kaya sinasama na lang din namin dahil wala siyang kasama. Di ko lang talaga alam mga mi, dahil sa experience ko dito sa alaga naming Shih Tzu, umiiyak talaga pag naiiwan sa bahay. Sabi ko nga kay Kuya Sian, mali yata yung desisyon natin. Charis. Pag nasa school naman yung tatlong bagets ko, eto nga kasama ko, yung alaga naming Shih Tzu. At sa totoo lang mga mi, ako, masasabi ko talaga, yung Shih Tzu talaga napakalambing. Feeling niya talaga ako yung nanay niya at laging nakasunod sa akin kahit nasa kitchen ako. Ganito na talaga yung routine namin gabi-gabi mga mi. Bago kami matulog ng mga bagets ko, abay, kailangan ko muna siyang linisan. Hindi ko talaga to ginagawa mga mi. Ako, magtatampo ito, promise. Pinupunasan talaga namin to ng wipes mga mi, yung mukha niya dahil nag-aamoy dog food na din. Dahil wala naman akong kausap dito sa bahay pag nasa school yung mga bagets, abay, eto ang kinakausap ko lagi. Kaya tingnan yun mga mi, abay, naiintindihan ako nito. Pasok na doon, pasok na. Balik ka na, pasok, pasok na. Pasok! Yan, very good. Ano na naman ang gigawa mo dyan sa higaan mo? Ha? O, diba, naiintindihan niya? Dyan ka lang? Ha? Labas ka? Dali, labas. Labas na, labas. Pasok, pasok doon, pasok. Exercise lang, kaya ang taba-taba mo na, pasok. Mag-behave ka lang dyan, ha? Mag-sleep ka na.